Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon aalamin natin ang mga openings ni Wesley So sa white pieces. Ayan, may kakayahan po ang chess base 17 na gamit ko para kuhanin ang lahat ng laro ng isang player tapos paghihiwalayin ko yung laro ng mga white pieces, black pieces, tapos yung white pieces kagaya nito, kinirim ko sa pamamagitan ng selection to book. Yang nakikita nyo po sa taas ko, yan, no? Naka 3 or naka book 3 na siya. May pinakamarami palang ginagawa ni Wesley So sa white ay E4. Yan. Sa E4, unahin natin yung E5 kasi sa lahat ng or sa pinakamaraming ginagamit sa kanya yung E5. Pangalawa yung Sicilian, C5. Pangatlo C6 and French defense, tapos D6 na. Unahin muna natin yung E5 na may pinakamaraming ginagawa sa E4 niya. Tapos, may pinakamarami naman na ginagawa niya is Knight F3. Ayan. At pangalawa, Bishop C4. Bishop's opening. Ayan, naalala ko nung bata siya, nung nandito pa sa Pilipinas. Mahilig siyang mag-Bishop's opening. At pangatlo, King E2. Nagbobongklaw din pala si Wesley. So, ayan, halos 3 games ang nakatala sa kanya dito. May tumira ng Knight C6, dalawa. At may tumira ng D5. Yung pangatlo. Pero hindi na natin pagtutuunan ng pansin yan. Dito tayo sa Knight F3, yung talagang mas realidad na palaging ginagawa ni Wesley. At sa dinami-dami ng kanyang games, ito pala ang may pinakamaraming itinitira sa kanya. Knight C6. Okay, pangalawa, yung Knight F6 na tinatawag nating Petrov's defense. At pangatlo, yung D6. Ayan. Pero dito muna tayo ngayon sa Knight C6. After Knight C6, ano ba ginagawa ni Wesley? Bishop B5 ang may pinakamarami pero halos dikit. 174 versus 173. Halos isa lang ang diferensya. Bishop B5, Ruy Lopez. Pero itong Bishop C4 hindi rin po nagpapahuli. Talagang halos dikit lang. Yan pala ang mga ginagawa ni Wesley, no? Pero dito tayo ngayon sa Ruy Lopez, Bishop B5. At ayun, Knight F6 ang may pinakamaraming ginagawa sa kanya. Na kung saan yung Knight F6 na yan, ay paborito niyang depensa rin. Variation sa Ruy Lopez pag black siya. Yung Berlin na tinatawag natin. No? Yan. Tapos A6. Pangalawa na ginagawa sa kanya. At D6. Okay. At Knight GE7. Yan ang pang-apat. Okay. Ayan. Siguro po bubukod ako ng video how to use the chess base 17. Yung gamit ko ngayon. Meron ng 18 ngayon eh. Iba-iba ang version ng chess base. Pero sa akin po kasi may nagbigay ng chess base 17 kaya ito yung gamit ko. Okay, bubukod ko na lang sa panibagong video sa mga darating na panahon paano ba gamitin effectively ang pang-professional chess program na ginagamit talaga ng mga pro chess. Okay? Dito tayo ngayon sa Knight F6, Berlin. Ano ba ginagawa ni Wesley dito? Nagdi-D3 siya. Nag-anti-Berlin pala siya. Kasi ang main line yung castling. Pero ang diferensya halos kalahati. From 63, 31 lang yung castling niya. Okay? So mas, ibig sabihin, tipo niya yung anti-Berlin. Ayaw niya ng early queen to queen kasi yung castling main line, early, magkuqueen to queen kagad yun eh. So dito tayo sa D3. At base sa nakikita natin, dalawa ang tinitira sa kanya dito. Ang may pinakamarami ay ang Bishop C5. Which is yan naman talaga ang main line sa ganitong anti-Berlin D3 variation. At pangalawa yung D6. Ayan, para suportahan lang yung E5. Yun nga lang, kahit papaano, mayroong kaunting pressure na napipin. Ayun. Sala yung turo. Okay. Balik tayo dito sa after D3, Bishop C5. At ayun, okay, tingnan nyo po, kitang-kita yung ginagawa ni Wesley, ganyan kaganda ang chess base. Nakikrim talaga eh. Dito kitang-kita na 28 games ang ginawa niya ay Bishop takes Knight. Okay? At pangalawa, C3. Pero medyo hindi niya siguro type yan. Kaya mas marami yung Bishop takes. Tapos nagka-castling din naman siya. Meron din naman siyang na-experience na Knight C3. Yan, ginagawa din niya yan. Okay, and meron din siyang Bishop G5. Okay, at meron din naman siyang Bishop A4 atras lang.
O, yan po yung mga nagawa na niya. Pero, ang pinaka-common na ginagawa niya pala dito ay kinakapture yung knight sa c6. O, tapos, ayun, isa lang ang na-encounter niya talaga dito. Ang palagi ang ginagawa ay d takes c6. Yan naman talaga ang dapat gawin. O, kasi, kapag ito pinang-capture, o, di ba? Pag yan ang ginawa, may knight takes e5 na. O, alam ko, walang trap dito eh. O, ayun. Buong-buong makukuha yung e5. Kaya talagang obvious na obvious, ito lang talaga ang gagawin, mga kamatsas. Kakapturin lang talaga ng d-pawn at hindi pwedeng capturin ng e5. O, wala kang makikita sa kanya na ginawa ni Wesley. O, kung makikita nyo po sa taas. O, ang mga ginawa niya lang dito, pinakamarami is knight bd2. Pangalawa ay castling. O. At pangatlo ay bishop g5. At pang-apat ay ang Queen E2. Yan. Yan ang mga ginawa na ni Wesley. Yan. Oh. Bakit ba wala sa talaan yung knight takes E5? Ba't hindi ginawa ni Wesley yan? Kasi pag ganyan po ang ginawa, may Queen to D4. Ayun. Okay? Maaatake ang pawn sa F2, double. Atakado ang knight sa E5. Oh, dito, no choice. Ang gagawin na lang, ganun na lang. Nagpa one piece down na lang. O, kasi dito sa pagkakaalam ko, ang isang solusyon na ginagawa ito, bishop e3. Kaso pag kumapture dito, magdi-d4, tapos magbi-bishop b4, check, magsi-c3, okay, at kakapture sa e4, kakapture din sa b4, and may bishop g4. Ayan, medyo malalim-lalim. Tapos next in line kakapturein ang pawn sa G2. Hindi maka F3 kasi bitin ang bishop sa E3. So, sa madaling sabi mga kamatsas, warag-warag, delirio ang puti dyan. Wasak-wasak. O, ayan. Okay, sige, balik tayo. Kaya hindi pwedeng capturein ng E5 at hindi talaga ginawa ni Wesley sa kanyang na-experience sa posisyon na to. O, dito tayo ngayon sa may pinakamaraming ginawa niya, knight bd2, tapos, ayan, 12 games ang na-experience niya sa bishop e6 at meron siyang 2 games na na-experience sa tumira sa kanya ng knight d7. Yan, and meron siyang 1 game sa castling at 1 game sa queen e7. Pero dito tayo sa may pinakamarami, bishop e6 tapos castling and bishop d6. Ayan, bishop d6 para depensahan yung e5. At meron din siya na-encounter na knight ang pinang-depensa sa e5 naman. Kasi kakainin ng knight yung pawn e5 eh. Diba? O diba? Ang ganda mga kamatsas, ano? Ang purpose nito kasi, pagka meron kayong ganitong program, halimbawa, meron kayong tanong sa linya nyo, pwede nyo maisip, ano ba tinitira ni Wesley So dito? O ano ba ang tinitira ni Magnus Carlsen sa ganitong namumroblema ako sa opening ko na to? O halimbawa kayo, may problema kayo sa opening, di ba? Ano ba ginagawa ni Magnus? Ano ba ginagawa ni Wesley? Ano ba ang recommended sa level ko? O yun, para mas malalim at mas detalyado, yan po tinuturo ko sa aking opening training program. Yun po, may kaunting fee on. Kasi talagang may effort yon mga kamatsas. No? It's about my experience and ang usapan na po doon ay expertise talaga. Yan po ang paborito kong pinaka-topic sa chess ang opening preparation. Ayan. So, mas malalim pa doon. Pero, sinasabi ko lang po sa inyo na kung meron kayong problema sa opening nyo, pwede nyong konsultahin kay Magnus or kay Wesley So or kung sa kanino mang player using ChessBase, particular sa posisyon ng opening nyo, ano ba ang ginagawa doon? Baka mamaya nagawa na ni Magnus. Baka mamaya na-encounter na ni Wesley So yung problema nyo sa opening. So, malalaman nyo, naging game na pala ni Wesley ito. Dati pa itong problema kong to. So, yun po yung kagandahan ng may ganitong program para makrim and mas mapadali ang preparasyon. Balik tayo mga kamatsas dito sa B3. Okay, B3, ang idea, bishop B2. So, yan pala ang ginagawa ni Wesley at meron din siyang knight to B3. Okay, knight B3 line at meron din siyang D4. Ayan, 2 games ang meron siya niyan. So, dito makikita natin ang iba't ibang variations na ginawa na ni Wesley, no? So pare-pareho or same position, nag-iiba-iba lang siya. Iniiba-iba niya lang yung variation or sequence. Dito tayo ngayon sa B3. Idea ni Wesley ay magbi-bishop B2, tapos meron siyang na-encounter na castling 2 games at meron siyang na-encounter na 1 game knight D7. Okay? So dito tayo sa may pinakamarami castling, tapos ayun.
Dito puro knight C4 pala ginagawa niya, wala siyang bishop B2. Ayan, knight C4, ang idea ay para capturein ang pawn sa E5. At dito ay knight D7. Ayun. Isang tira lang na encounter niya sa 2 games niya. O knight D7 para depensahan. So walang kumapture ng knight sa C4 niya, no? At nag-knight G5. Ayun, yan pala laging ginagawa niya. Ayun. So dito po 2 games ang na-encounter niya. O 2 games ang na-experience niya dito. At dalawa yung na-encounter niyang moves against knight G5. May tumira sa kanya ng queen E7 at may tumira sa kanya ng bishop takes knight. O ayan. Okay, at dito tayo ngayon sa queen E7. Tingnan natin to. Queen E7, tapos tumira siya ng queen H5 and H6, syempre, mamatyasin. Kailangan i-H6. Tapos kinapture yung bishop sa E6 and queen takes E6. Tapos F4 para atakihin ang king side. Sinabayan siya ng F5 at ayun, nag-queen H3 siya. Okay. So dito po sa evaluation bar, kitang-kita na halos equal. At ang rating ng kalaban niya dito ay mataas din, ano? Rook AE8. Ayun, mataas eh. Oh. Puro 2,700 eh. Sigurado super GM ang kalaban niya dito, mga kamatsas. Dahil ito ay opening study lang naman, mga kamatsas, hindi ko po tatapusin ng gandulo yung game, ha. Tinitignan lang natin dito yung sa opening part, opening side ni Wesley. Malaman natin na ganun pala ginagawa ni Wesley sa ganyang line. Kaya ibabalik ko na po. Okay? Isa pang line dito na na-encounter after knight G5. Ayan, mabilis na lang tayong matapos dito sa Ruy Lopez. May tumira ng bishop takes C4. B takes C4, tapos nag-H6 sa kanya. At dito po ay maganda ang kanyang performance dito. Nanalo siya dito, no? At bumalik siya knight F3. Ayan, siguro nakita ng kalaban niya na yung kumapture sa knight C4 nanalo siya, kaya iniba, nag queen E7. So maaaring ganun. Kaya nagkaroon ng dalawang linya, no? Nagsanga after knight G5. Balik tayo, mga kamatyas. Balik ko lang. Okay, so at least ayan pala ang madalas ginagawa kay Wesley sa Ruy Lopez, yung Berlin. Okay? Oh, diretso na tayo kagad sa pag E4, dito tayo sa Sicilian. Oh, hindi naman natin lalahatin yung E4, E5. Pinapakita ko lang sa inyo ano yung pinaka-common na na-encounter ni Wesley sa kanyang mga opening. Okay? E4, C5, Sicilian, yan. Ang madalas niya palang ginagawa dito ay knight F3. Ang pangalawang ginagawa niya ay knight C3 pero 3 games lang ang naka-record. At ang pangatlo ay ang C3. Ayan. So, once upon a time, nag-alapin pala siya ng Sicilian pero isang game lang. Pero dito tayo sa knight F3 sa pinaka-common. Dito muna tayo sa may pinakamarami yung D6. Although, ang dami talagang tinira sa kanya dito, mga kamatyas. May tumira ng E6, knight C6, ayan A6, tapos G6. Dito muna tayo sa may pinakamarami, yung D6. Yan ang pinaka-common din talaga eh. At siya pala ay tumitira ng D4. Ayan. Pangalawang ginagawa niya yung bishop B5. Ayan. Ang sa pagkakaalala ko po sa mga na-analyze natin games si Wesley, madalas ito ginagawa niya ngayon, bandang huli, yung bishop B5. O siguro, dahil alam niya na marami na siyang record sa D4, kaya medyo iniiba niya, bishop B5. O 40 games meron siya against strong players. Tapos knight C3 meron din siya. O kaso 2 games lang. Pinakamarami talaga ay yung D4. O ayan, sige, tingnan natin kung ano yung pinaka-common na na-encounter niya dito. Knight F6, no? Knight F6, isa lang naman yung E5. Knight C3. Tapos, Najdorf. O, yan talaga ang pinaka-matanda at legend para sa akin. Sa ganitong posisyon, nagda-Najdorf. Kumpara sa G6 na Dragon. Yan, papuntang Sicilian Dragon yan. O, pero dito tayo ngayon sa A6. Ayun. So, ano ba ang variation na pinakamaraming pinipili ni Wesley or tinitira niya? O yun, Bishop E3. Okay? Bishop E3. Average, 27.48 sa 9 games. Ang taas ng rating average, no? Ng 9 games niya. Mabigat. O yan, Bishop E3. Pangalawa ay yung H3. Okay. So, isa rin po itong interesting ngayon kung tawagin ay Adams variation, H3. Tapos, pangatlong ginagawa niya ay Bishop E2. Ayan. Pang-apat na ginagawa niya, F4. Ayan, yan ang na-encounter ko kay Wesley
nung nandito pa siya sa Pilipinas. Tinirahan ako ng F4. From equal position bumigay ako, natalo ako sa kanya dito, mga kamatyas. That time GM na siya. Sambang laro namin, Tagaytay. Natalo ako dito sa F4 ni Wesley. Pero sa top level pala, hindi na pala niya halos ginagawa yan. F3, ayan, pang-5. Okay? Tapos meron pa siyang ginagawang Bishop G5, pero konti lang, 4 games eh. Rook G1, 2 games. Tapos Bishop D3, 1 game. So dito tayo ngayon sa may common talaga, no, yung Bishop E3 at Knight G4 ang laging ginagawa pala sa kanya dito. Ganun pala yun, Knight G4. Pangalawa yung E5. Pangatlo, E6. Yan, okay. So itong Knight G4 kasi anti-English variation. Ito kasi Bishop E3, English variation ng Sicilian Najdorf. English attack variation. Knight G4 para hindi na kagad makaporma or kung ano pang gagawing position ng puti na makaatake. Kaya ini-istorbo kagad Knight G4. Ano ginagawa niya dito madalas? Bishop C1. Ayun. Tapos, na-encounter ni Wesley, binabalikan siya doon sa F6. Kasi dito, pagka nag-Bishop E3, ito yung maagang panablahan eh. Panablahan yan. Bishop C1, Knight F6, threefold repetition, di tabla. Pero, meron din namang option si Wesley, ayon sa nakikita natin, na nagbi-Bishop G5 dito. Ayaw niya ng tabla. Play on. Pero meron siyang balik-balik dito. Meron din siyang ganun. Meron siyang tinanggap na mga tabla. Siguro malakas din naman ang kalaban niya. Pero Bishop G5, meron din namang nagpilit siya. Kumbaga, play on, ayaw ko ng tabla. So, Bishop G5 ang gagawin mo. At dito, baka mapaisip kayo, Coach, ba't wala yung Queen D2? Pwede rin naman yung Queen D2. Pwede yan. Yun nga lang po, kapag na-capture na-exchange yung dark square bishop sa knight ng ganun-ganun lang, lalabas ang bishop pair ay nasa black na. Pilay ngayon, butas ngayon, later on, ang dark squares ng white. May epekto po yan sa middle game. Nako, mararamdaman yan. At delikado ang puti dyan. Maraming mga paparating na pangit na position sa puti pag wala ng control sa dark squares. Ang black mayroon pang dark squared bishop. Okay? Kaya theoretically, iniiwas po ang exchange ng bishop ng ganun-ganun lang sa knight at tumitira ng Bishop G5. Ayan. At ang gagawin dito, mag-H6 yan. Yan. Kitang-kita rin naman. Nasa record ng game ni Wesley. At G5, sinusundan yan. Bishop G3, and then Bishop G7. So, tempo, development, okay. At ang gagawin, ayun, dalawa tira niya. Queen D2, at meron na rin pala siyang game na nag-H3 siya, pinaalis niya yung knight sa G4. Okay? Dito muna tayo sa Queen D2, no? Kahit na pareho naman silang tag 2 games. At knight C6, ayan, no? Ang taas ng average ng rating. Ibig sabihin, malalakas po yung mga nakalaban niya talaga dito. Tapos, knight B3. Ayan, atras lang. Meron bang ibang option? Wala. Okay, knight B3 talaga yan. Kasi po dito mga kamatyas, konting pag-aaral lang sa opening na to, pag kinapture kasi yan, makakatulong yan sa black to control the center. Okay, so hanggat maaari, yung center natin ang tulungan natin na makontrol, hindi yung kalaban natin, syempre. At the same time, ang advantage ito sa black, yung rook pupunta sa B-file, magagamit niya pa yan. Pape-pressure pa yung queen side mo. Diba? Yan ang mga patamaan dyan, mga kamatyas, na kailangan nating tandaan. So dito, knight B3 ang ginawa ni Wesley at ayun, nagsanga na. Dalawa na enkwentro niya dito, knight G5 at meron ding tumira sa kanya ng bishop to E6. Ayan, grabe. Halos 27 lagi ang average, Matindi talaga mga nakalaban niya. Ibig sabihin, bigatin talaga, no? Tingnan natin, knight G5. Ayun, tapos isa lang po yung option niya dito, nag-H4 lang siya. So wala na siyang ibang ginawa. Hindi nag-castling, wala rin. Alam ko may nakikita ko nagka-castling Pero H4 basag kagad sa G5 tapos ayun, G4. Castling. And then Bishop E6 nag-develop and knight to D5. Tapos nag-Rook C8. Ayan, pressure. Tapos King B1, umiiwas talaga yan. Syempre po, nandiyan na yung Tore. Tapos B5. Ayan. Okay? So, etc. Yan po ang mga na-enkwentro dito ni Wesley, no, pagkaganyan pala.
O ayan, medyo mahaba-haba pa ito mga kamatsas, pero at least nakita natin na meron palang ganitong ginagawa si Wesley against Cecilia Naidorf. Yan. Siguro naiisip nyo rin, paano kaya si Magnus? Ano kaya mga opening ni Magnus? O ayan. So depende po yan sa inyong request kung papagawa nyo po sa akin yan. Ayan. Depende rin sa request and depende sa views performance ng ating mga ginagawang videos. Doon din po ako nagbabase kung yan po ay gusto talaga ng ating mga tagapanood o hindi. Pagka mababa po kasi ang views, medyo hindi ko na uulitin. Matagal-tagal na. Pagka mataas ang views, ibig sabihin gusto ng mga tagapanood, kaya more on dun tayo nagpo-focus sa mas nakakarami, sa mas gusto ng nakakarami. Kaya pag ito po, maganda ang performance nito, ng video na ito, ay papasadahan pa natin yung mga openings ng iba't ibang mga malalakas na players para makita natin ano ba yung mga linya na pinipili nila. Okay po? O, balik tayo mga kamatsas, balik tayo. So yan pala ginagawa ni Wesley pagdating sa Cecilia Naidorf. English attack variation pala ang pinakamarami niya na ginagawa. Okay, balik tayo, balik. Ayan. Although marami pa to, no? Basta request lang kayo mga kamatsas. So tututukan natin yan sa mga susunod. Ano bang opening ang gusto nyong ipa-analyze base sa player na gusto nyo. Halimbawa kay Magnus, coach, ano bang tinitira ni Magnus pag French defense? Nahihirapan kasi ako sa French defense eh. O di alamin natin lahat ang French defense ni Magnus. So yun po yun. Yun ang ibig kong sabihin. Ano? O ayan. So yun pala yun. E4, pag C5, Knight F3. Okay, and then D6 pumupunta sa ganong Naidorf. Ngayon, dito naman tayo sa French. Total, nabanggit ko na. Ano ba ginagawa ni Wesley against French? Yun, D4. Minsan lang siyang tumira ng Knight to C3. Isang game lang. Okay po mga kamatsas, isang game lang. So D4 ang palagian niyang ginagawa dito. Tapos D5. Yan naman talaga French defense eh. Nagdi-D5. Tapos ayun ang may pinakamarami, Knight C3. Approaching classical and Win-A-Ware variation. Classical, Knight C3 and Win-A-Ware. Sa madalas na pagkakataon na ina-encounter niya yung Knight F6. Pangalawa yung Bishop B4. Pangatlo, D takes E4. And Knight C6, yan ang pang-apat na na-encounter niya sa kanyang mga games. Ayan. Pero dito tayo sa may pinakamarami yung Knight F6, tapos E5, uma-advance siya, Knight FD7, tapos ayun, nag-F4 siya. Okay, C5 naman talaga theory dyan. Bago pakawalan yung Knight, talaga nire-release muna ng block yung C5 para merong kagad pang pressure sa D4. Tapos magda-Knight F3 yan at Knight C6 at Bishop E3. Ayun. Ayan, sanga-sanga na. May tumira ng A6, Bishop E7, may C takes D4, and may Queen A5. Pero may pinakamarami pala yung A6 sa nainkwentro niya. Tapos mag-Queen D2, aangat lang. Tapos dinidiretsuhan siya ng B5. Ayun, para atakihin yung queen side. I-pressure ka agad ang queen side ng white. Meron din siya na-encounter na Queen B6, one game. Okay? Dito muna tayo sa B5. Tapos, ayan, meron siyang A3, tatlo, at may dalawa, D takes C5. Pero ito yung pinakamarami niya, yung A3, para pigilan yung paparating na B4. May pangsalo siya, A takes B4. Ayan, yun nga lang po, tumatagal na yung video na naman natin. Maraming nagsasabi, tumatagal na video mo, coach. Nako, pagtsagaan nyo lang. Ako nga, napapagod magsalita. Kayo, nanonood lang. 'Di ba? Sa mga naiinip. Mas mahirap yung sa akin. Kasi gumagana lahat. Nagsasalita ako, nag-iisip. 'Di ba? Effort din yan, mga kamatsas. So, sana po maunawaan nyo na mas ako po yung nagpapagod. Kaya, kung nanonood kayo, magtsaga na lang kayo. Kung medyo naiinip, konti lang po yan. Tiisin nyo na. Ako naman po yung nagbibigay ng effort. Okay? Ayan. Bishop B7. Yun. Meron ding na-encounter dito na Queen A5 si Wesley. One game. So, Bishop B7. Ito yung pinakamarami. And then, ayun. Dito na nagsanga din. Dito tayo ngayon sa, kasi 2667 yung Bishop D3. At yung Knight E2 niya ay 2577. Dito tayo sa Super GM. Average. Bishop E7, tapos castling, and then castling, at dito nag King H1.
Ayan, kung makikita nyo po sa evaluation bar, medyo maganda dito ang performance ni Wesley at slightly better for White. Okay? So nakita nyo po yung paggamit ng chess base ng mga pro chess. O, bihira po ang nag-upload ng ganito. Bihira po. Actually, ang ginagamit talaga ng mga content creators yung chess.com, Lichess, no? Pero bihira pong gamitin ng chess base, and then bihira yung ganitong topic. Actually nga po, ito belong na ito sa mga private tutorials, sa mga binabayaran. Pahapyaw pa lang naman ito, mga kamatsas. Pero kung kayo po ay mag-e-enroll sa aking talagang scientific and complete opening studies ng bawat opening, very welcome po kayo. Mag-message lang kayo sa Kamatsas Facebook page, Messenger, no? Para kayo po ay kakausapin or forwardan ni Queen Kwang Kwong, ni Mrs. ng detalye papaano kayo makakapag-enroll. Very affordable po, mga kamatsas, and titiyakin ko po sa inyo, very solid ang mga opening scientific studies doon with matching explanations and complete details with psychological aspect pa. Papaano gamitin? Ginagamit ba talaga yan? Fit ba yan sa human side? Sa perspective ng human eye, pwede ba yan o pang computer lang? So doon mo malalaman yung diferensya ng human nerve versus computer. Nire-recommenda ko po yung aking saloobin and my own experience kung ano yung gagamitin mong linya doon sa ganung particular na posisyon. Yan, yun yung mga pinagkaiba, no? Paano mapapabilis ang inyo pong pag-unawa sa opening and pagpili and decision making. So tinuturo ko po doon scientifically, mga kamatsas. Sunod naman natin ngayon, last na mga kamatsas, tuloy na lang natin sa susunod yung mga iba pang opening ni Wesley. Halimbawa naman, yan, sa karo ka naman, ano ginagawa ni Wesley? So, nagdi-D4 pa rin siya. Tinitirahan siya ng D5. Advance pala, variation ni Wesley dito. Palagi. Knight C3, 19 games. E takes D5, 17 games. Nag-F3 din naman siya. Yung medyo tricky, 2 games lang. Knight D2, 1 game lang. Pero ito talaga ang pinaka-bet niya, yung E5, advanced variation. Tapos, pag nag-bishop, F5, tinitirahan niya ng Knight F3. Meron din siyang option to play Knight D2. Tapos, mag-E6 yan, sinisimplihan niya lang ng Bishop E2. Tapos, pag nag-Knight E7, yan ang pinakamarami. Pangalawa yung C5 sa kanya. Sa na-experience niya, pag nag-Knight E7, castling ang ginagawa niya. Tapos, ayan, H6. Para yung bishop may aatrasan. And then also, yung black gustong mag-G5 pagka ganito. Magda-Knight B-D2, Knight D7, tapos Knight B3. Ayan, mag-G5 at dito mag-A4. Ayun, tatlo na ang sanga-sanga dito. Meron siyang A4, meron siyang Bishop D2, at meron siyang Knight E1. Okay? Unahin natin yung may pinakamataas. Sige, pagpalagay natin Bishop D2. Bishop D2, ayun, A5, tapos hinarangan niya ng A4 kasi tutulak ng A4 yan eh. Tapos Queen C7, tapos dito dalawa na ang ginawa niya, Rook C1 at may tumira ng C3. Pero mas gusto ko yung Rook C1 para may C4. Lalo na nandyan ang Reyna, may pressure yan dyan kahit papaano. Okay? So yan po, mga kamatsas, ang madalas ginagawa ni Wesley sa mga common defenses against E4 niya. Siguro isusunod natin yung kakumpletuhan ng E4 niya, ano yung mga iba pang depensa na ginagawa sa kanya. Tapos sa mga ibang videos pa, yung D4 naman niya. Maraming salamat po, mga kamatsas. Muli po, ito po ang inyong coach. I am Roderick Nava, Kamatsas. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating opening studies. Maraming salamat po.